mga dear, welcome to Payo Center, kung saan welcome ang lahat ng katanungan as long as, ano, pogi daw, pogi. Ako, pogi sa camera. Nag-distract ako dun sa cameraman. Ayun. Ayun, napaka-supportive. Ayun, so, welcome ang lahat ng katanungan. So, this time, ako yung may itatanong sa kanila. Salamat dahil pinagbigyan niyo ako doon. Okay, pero kung may mga katanungan din kayo, pwede. Ayan, so, ako si Rosana Quintal. You can call me Osang. Sa iba ay Rose ako. Ayan, ikaw naman, anong pangalan? Naomi po. Ano? Ang nickname ko po ay Yumi. Okay, Yumi. Si Ate Yumi, ilang taon ka na nga? 18. 18 years old. And then, Rodeline po. They call me Rod. And I'm 19. 19 years old. Ayan, si Ate Rod. Ayun po, 18 years old. 18 years old. Salamat kahit masakit siya, no? Pinagbigyan mo. Ano ba nickname? Ano ba nickname? Ano na lang po, Ashan. Andres? Sean Andres. Andres mula. Ano nga? Hindi, Shan po. Sean. Ayan, si Kuya Sean. Ilang taon ka na, Kuya Sean? 18 po. 18. 18, 19. Ang sakit. 31. 31 na ako. Ayan, so salamat sa dalawang blooming at isang gwapo. At sa isang gwapo na nasa likod ng camera, maraming salamat sa pagsama sa mga katanungan. So this time, ako muna yung may tanong, pero kung may tanong kayo, pwede nyo rin sabihin mamaya. So dun muna tayo kasi curious ako, medyo late na ako ng kaonte. Ano yung mga terminologies ng Gen Z? Tapos, ano yung meaning nun? Doon muna tayo. Hindi ako Gen Z. Ay, hindi ka ba Gen Z? Yung mga ano ngayon. Yung mga like, ano nga yung pagdating sa relationship, di ba dati mutual understanding, meron na eh, may bagong term na eh. Kasi po ngayon parang ano po inaano na nila, parang ang dami lang meaning nung something na yun, parang like situationship. Ayun, anong meaning ng situationship? Parang ano po, walang parang kayong boyfriend, girlfriend, pero wala po kayong label. Yes. Nag-act po kayo na Yeah. boyfriend, girlfriend, pero wala po kayong label. Parang Okay. boyfriend, girlfriend kayo, pag tinanong kayo, hindi nyo alam kung anong isasagot niyo po. Parang other term din nun, di ba? MU. Parang MU din. Yes po. Mutual understanding before, tapos naging bakit siya nabago ng situationship? Siguro po social media. Sa social media, sa pauso ang mga social media. Okay, so pabor ba kayo sa situationship? No. Hindi po. Bilang isang Christian and bilang isang babae. Ayan, sige. Ano tayo sa pareho lahat kayo hindi pabor sa Yes, situationship. Ihuli natin yung sa lalaki, medyo interesting kasi ang Yes. idea ng lalaki, Yes. bakit Ate Ron hindi ka pabor sa situationship? For me po kasi, situationship, wala po kasing legal stage doon eh. So parang, lugi po kami bilang isang babae doon. Kasi, yung benefit ng girlfriend and boyfriend andun eh. Kasi kung titingnan mo na po sa relationship, lalo na po kung nagiging touchy yung lalaki sa amin, parang po yun eh, parang foul po yun eh. Hindi ka man lang nanligo, pero yung Pwede touch me, pwede mo akong hawakan, akbayan. Tapos pag tinanong Mas pa ng first iba, pa minsan po, may something sobrang touchy, ganun. So, hindi po talaga. So, lugi ang babae doon. Yes. May ma-add ka dun sa sinabi niya. ano po, ayun nga po, yung lugi po yung babae. Tsaka po, ang po sa babae kanya naman may magtatanong po sa inyo, ilang buwan kang niligawan yan, hindi ka makakapagsalita. So, parang sabi mo, wala kaming ganito, hindi naman kami, situationship lang. So, parang ang baba po ng tingin sa akin po, feeling ko po, ang baba po ng tingin sa akin kapag po ganun. Pag situationship. Na hindi po ako mapakilala na girlfriend ko, ganun. Ang itasabihin lang po, mostly po kasi ang sinasabi, kaibigan ko po, hindi masakit po yun sa akin. Masakit. Tapos meron ng mga holding hands, Opo. so ipaakbay na, tapos kaibigan lang pala sa kanya. Knowing pag sa babae, may hope na yun eh, umaasa ka na doon. Eh si Kuya Ayon naman, bakit hindi ka pabor sa situationship bilang lalaki? Ano man for me, mas masakit po kasi siya eh, kesa sa, yung, mo yun? Yung pinaghuhugutan na. Ang lalim na, may na-experience mo ba? Secret. Sige, mas masakit siya, bakit? Kasi, yun nga ma'am, katulad ng kay Yumi kasi, kunyari, nag-end kayo, hindi mo masasabi na na naging kayo ba, ganun ba?
What are we? Oo. Oo, what Parang- are we? Anong meron? Parang, parang nag-degrade ka dun sa bagay na parang wala naman. Wala naman. Parang Sa saan yun? sa lifetime. Ah, Yan and Ben. Nakaka-relate! Ayun. Sa akin naman, hindi ako pabor din sa situationship, lalo na sa age ko ngayon. Kasi pag nasa age ka na kayo, parang almost half of my age yung iba sa inyo, no? Kasi pag nasa age ko na, may age na gusto ko, pagka sasagutin ko, hindi ayoko magpakiramdaman. Kung manliligaw ka, manligaw ka, Yes po. sabihin Direct mo. na po. Tapos, syempre, ang end goal nun ay magpakasal. Yes So, po. for me, masakit ang Yun situationship. nga po eh. The fact na, Parang wala po siyang, parang wala kayong maayos, wala kang clarity. Walang, yung relationship niya, hindi niyo alam kung magiging kayo ba or mawawala. Kasi, since wala nga pong label, lalong nagiging po siya sa cheating. Hindi po Yun, siya, mas yung po. ibang, din naman po yun sa lalaki at babae. Na parang, hindi Wala naman din ganyan naman kami, eh. oh. Parang okay naman mag-entertain ako, hindi tayo exclusive, walang tayo. Kasi parang, ino-normalize mo nila yung ganun eh. so parang walang security, wala kang Yes. pinanghahawakan. Yeah. So, anytime pwede kang iwan Yun. sa situationship. Yes. Masakit nga. Sa Ano babae, experience mo? Kasi ang dami ng hugot niya eh. Mas masakit daw kasi yun. Okay, so anyway, kung sino man yan. Nag-assume na meron nga. Ayun, so mas masakit pag situationship. Situationship pa lang tayo, ang tagal na. Oo. Ayun. Okay, so sa akin, situationship, hindi rin talaga ako pabor. Ikaw ba, Kuya Johan? Ay, sinama. Hindi, Uy, joke lang. parang gustong Okay. Ayun, so, situationship pa lang yun. Ano pang other terminologies? saan? Na kahit sa relationship, hindi sa relationship, or kung ano man. Mga terms. Backburner. Ano yun? Backburner. Ano yun? Ano po siya, other term din po na rebound. Rebound. Rebound yan. Ano ba naman yan? Ay, Yes. rebound? Ano? Rebound po. Rebound. Yung parang yung, Ano yung Pag other nandyan, term? back-burner po. Backburner. Huh? Oh, ano yun? ano po yun? Pag kanyari po, Ayun, si Yun. yung may guy po na parang ini-entertain ka lang po nung guy, kunyari, or yung girl, ini-entertain ka lang po kapag po wala po yung isa. Yung wala po yung gusto niya, parang kung kanyan, ini-entertain ka po niya kasi ikaw po yung mas convenient. Ikaw yung convenient, ikaw yung nandyan. Nandyan yung yes. Ikaw yung available. Yes Opo. po. Tapos kapag nandyan na po siya, yung gusto niya, andun na po siya. Kunyari, may pipiliin po siya, tapos basta andun po yung isa, tapos pipiliin niya po yun. Yung kesa gusto niya ikaw- talaga. Kesa ikaw na lagi nandyan for Hindi ba yun ano? Ano nga yung Backburner. isa? Yung Rebound. Rebound. Yes. Kasi for me, ang rebound, kunyari, nag-break kami ng jowa ko, Parang ganun po siya. i-entertain kita kasi break na kami. Opo, parang ganun Hindi po pa ako siya. nakaka-move on. Parang ganun din po siya. May iba pong gusto yung talaga yung, kunwari po, yung guy or yung girl. Pero, parang No choice. dahil open ka, sige, dito ako sa'yo. Oo, choice. pero pagka nandito yung gusto ko talaga, Opo, diyan ka muna, eto. Opo. Ang pangit no, Yes, no. backburner. no choice. Ginawa mo ba yun? Hindi ba? Ano nga mo sinagawa? Babae ba nagawa nun? Joke lang, ma'am. So, one thing sa amin, Joke lang. Ayun, so, backburner. Yes, po. Okay, so kasi parang, magkapareho pala yun, no? So, at least, meron akong laga. Yes, po. bagong Backburner! May ginawa mo ba yun? Hindi, ako po yung Ay, nagawa. Hindi. Green flag kami lahat. Ay, wow, ang sakit. Kasi before ako, nung high school, which is wrong, wag nyo na lang gayahin. Nag-break kami ng jowa ko, ng boyfriend ko. Then, may nanligaw, in-entertain ko, pero hindi pa ako move on. Yun, ganun po. Hindi pa ako move on, ganun. Hindi pa ako move on doon. Sa, sinagot ko lang siya, 2 weeks lang kami. Sinagot ko siya, just to kiss the pain. Opo. Ayun. Panakipbutas in Tagalog. Ayun. So, pero nag-repent na ako doon. Dahan-dahan siya sa mag-exit. Pero mas maingay. Oo nga. Mas maingay. Ayun. Ayun. So, ang tawag dyan, backburner. Another. Ano ba ba? Meron pa. Intro lang yan, yung mga terminologies. Yung iba ang pangit na eh. Like, Yun. ano?
Fubu. Uy, wag Basta yun. Alam ko yun. Huwag na yun. Ano So, pag sinabing FUBU, sige, pahapiwan lang natin. And discourage natin yung mga manonood na hindi gawin yun. Ano po siya? Sige, as a Christian's view naman Ano, ng FUBU, dapat ba siyang ginagawa o hindi? hindi po. So, what is FUBU first? Kasi Ano mayroon na yung po FUBU? kayong sexual relationship pero stranger kayo. No strings attached. Yes po. Parang FUBU is, ano nga yun? Na ano ko nga, ano nga yung meaning ng FUBU? Ayun. Body. Yes po. Yeah. Opo. And, F-body. yes po. And hindi po siya healthy bilang isang Kristiyano spiritually, physically, and emotionally. Kasi unang-una, delikado po yan. Sa health natin. Sa health po namin. Like, babae. prone po kasi ngayon ng mga HIV. Mhm. Kasi sobrang po nun, na po ngayon, sobrang ang dami nang gumagawa. Like, Normal sa sa, mga- sa kanila. Actually, meron pong mga kabatch ko, sa ibang school naman po na meron ng gano'n. Knowing na grade 12 lang po kami before. Kasi prone po yun sa college eh. And yun, delikado nga po siya sa health natin. Yun, katulad ng, kasi gawa po ng mga HIV, gano'n. Tapos, emotional. Kasi po, pag nagkakaroon po, di ba, ng Sexual intercourse. opo. Kasi yung parang spirit nyo po, or parang nasasabi daw. Nag-iisa. Yes po. Kunyari, Soul ties. Soul ties. Yun. Soul ties. Nagiging, hindi po siya healthy. Kunyari po, malungkot yung mo, parang down na down siya. Parang Na-ano mo din, na-absorb, na-adopt mo. Okay. And, spiritually, nalalayo ka sa Diyos. Kasi, ayaw yun ng Diyos. Yes. Hindi nga po gusto ng Diyos yung, premarital marriage. Sex. Premarital sex. Ah. Yung fubo pa po kayo. FUBU kasi anytime gagawin nyo without Tawagin ka lang ng isa. string attached. Yes po. Walang relationship. Nakikita lang po Just, kayo. you're going to meet each other Para lang po doon. Tapos para nakakatakot. makipag-sex. Tama? After nun, wala. Wala na po. Tapos nasa choice nyo po kung uulitin nyo pa O hindi. or hindi. Okay. Kasi pag sinabing FUBU, parang meron kayong unawaan, okay, pwede natin kontakin yung isa't isa. Yes. Parang alam na alam, no? Opo. Pwede natin kontakin yung isa't isa at the same time, wala tayong relationship. Yes. So, kontakin lang natin yung isa't isa just to do that thing. Yes, Okay. Okay lang ba sa'yo yung FUBU, kuya? Hindi. Bakit? Bilang isang lalaki, bakit? Ano ma'am? Kasi benefits yun ng lalaki, kung tutuusin. Di ba? Bakit hindi ka pabor sa FUBU? Wala ma'am, parang ang dumi lang po. Yun. Parang ang dumi lang. Madumi talaga. Yan. Madumi. For you, madumi siya. Totoo naman. Okay, so ako personally, hanggat maaari talaga, pag babae, isa-isa lang. Hindi yung tipong anyone na lang. Okay, so uso na kasi one night stand. Yun Then, po. yung one night stand nagiging FUBU kasi pwede nang ulitin anytime. Same person din. Kasi kayo yung parang body-body. Yes po. Pero sa sexual thing. Pero, opo. Ayun. Ang malala pa po doon, Pag may hindi po na- kayo exclusive. Hindi Tapos exclusive. pag may May mga na-attach pa po ganun. sa inyo, kunya na-attach ka po, kahit kunyari, pag na-attach ka po, tapos yung isa may gusto na talaga, tapos parang nag-end po yung nyo na FUBU kayo. Lugi ka po kasi, yung lugi po yung may na-attach kasi yung isa po may gusto na, yung iba po, yung isa po, Gusto walang na. pakialam, tapos po, Oo. ikaw, parang, ka nun, parang durog ka nun. So, ibig sabihin, lang natin, isama lang natin. Si FUBU ay hindi siya okay. Sa health pa lang, hindi na din Yes. okay. Lalo na sa spiritual, bakit? Premarital sex, ibig sabihin, sex ng walang kasal, ay kasalanan na sa Diyos. What more nga kung FUBU pa. Yes. Diba? So, ang sex, ina-enjoy siya dapat inside marriage. Yeah. Ayun. So, yun. Sex is Sum a up gift lang. a gift from God. Okay, sex is a gift from God. Salamat. 19 and 18? Yes. 18? Ayun. Another. Kahit isa pa. Ano ba? Okay, so, bago ko makalimutan kung bakit naka-uniform sila, ayan, so meron kaming program sa Calamba City. Kami po ay mga taga Laguna. Yes. Last fest. So, nag-shoot kami. Lumagpas na tayo, no? We started na mag-shoot ng break time. Ayan, so special program since wala namang kumukuha ng first-time job seeker. Ayan, so special program for employment of students. So, isa yan sa mga programa sa mga gustong mag-join ng SPES
So, isearch nyo yung kung ano yung meaning ng SPES. Kung nasa ibang lugar kayo, alamin niyo sa inyong mayor kung may programa sila ng SPES, which is, ito po yung 20 days of work. Yes. Nasasahuran kayo pang tuition. Tuition. Ayun. So, yun lang. Konting intro lang kung bakit sila naka-uniform. Ayan. Ginusat ang ng ghost. Okay, paano ba nangyayari yung ghosting? Ano At po siya? Nang go-ghost? Bakit? Ano Actually, meron? ano rin po siya sa situationship. Situationship. Pasok din po siya sa situationship. Kasi po, since wala kayong label, so, pwede mo umalis kung ayoko na. Kahit hindi ka magpaalam na ano, kasi wala naman kayong relationship, wala naman po kayong label. Hindi nyo naman pwedeng sabihin na, end na tayo. Paano nyo i-end? Wala naman po kayong sinimulan. Oo nga. Yun. Malabo yung sinimulan. Merong sinimulan, malabo lang, hindi klaro. Opo. So, Wala anything pong pwedeng... label. Hindi nyo po alam. paano naman yung aray ko? Paano naman yung, alimbawa, may naka-experience ka ng ghosting? Wala. Ng ghost. Ay, hindi po. Ako po Naka-experience ng ghosting, but in what way? ano po, may, ano po kasi ko dati, ano parang around grade 10, ganun po. Just po parang ang dami niya, mixed signals po, ayun, ganun. Mixed signals po siya, tapos parang ako naman po, since nagbibigay po siya ng motibo, go po ako ng go. Tapos yung mga friends niya din po, bigay po ng bigay ng, uy, ganito, yan, pag nadaan po ako, uy, ganun. So ako po, as babae, kasi po, may mga motibo po siya, nag-a-assume po ako. Nag-a-assume po ako, tapos nag-usap po kami, tapos, parang one day, di na po siya nag-reply, tapos, Hindi na nagparamdam. Opo, tapos sabi ko, baka busy lang. Kinat ko pa po siya. Tapos, di na po talaga nag-reply. So, ayun, wala na po. Tapos next, next nakita ko po sa kanya, meron na po siyang kasama. Meron ng iba. Okay. So, ghosting. So, ibig sabihin, nagparamdam tapos bigla kang binitawan. Ay, ganun ba? Tama? Okay. So, ako kasi personally, na-experience ko din siya. Ayun. So, mixed signal, tapos biglang nag-end, wala nang paramdam, and then, yun na. End na. Wala na. So, ghosting pala yun. Yes. Ang tawag doon. So, hindi siya madali for me bilang Opo, babae. Kasi syempre, Emotional. everything na pinakita mo, everything na pinaramdam mo, Nasa isip mo po na, oo. ano ba yun? Sa akin kasi wala naman talagang feelings dun sa lalaki. It's just may mga conclusion lang yung mga kasama ko na ako talaga yung gustong puntahan, gustong kausapin. Kasi may mga reason na hindi tumuloy pero bumalik nung available na ako. Yung mga ganon. So ghosting pala yun once na may pinaramdaman. Ay, Yes. may pinaramdam sa'yo, Yes. nagpakita ng motibo, then biglang Yes. biglang wala na. Okay. So ghosting. Yung dilulu. Delusional. Parang connect ba to? Actually, hindi po siya good word. Pero, ang meaning po ng delulo sa amin, sa amin Gen Z, is yung parang, nag-a-assume ka na. Okay. Assuming. Opo, yung parang, Kunyari, tinignan niya ako, crush niya ako, ganun. yes, ganun po. Yung parang nag-imagine ka na ng, from the word delusional. Mas lang po talaga mas malalim lang po yung delusional. Pero yung parang nag-imagine ka na parang, ay, crush niya din ako. Nilike niya yung Ay, sa isang heart lang sa akin tatlo, siguro gusto ko. View niya yung my day ko. Crush ako nito. Tapos kunyari, tatlo yung heart, ano yung ibig sabihin? Okay. So, Parang- nag-overthink ka, nagbibigay na ng meaning. Yes. Okay. Na-experience mo ba yung pagiging delusional? Yes, ma'am. Lagi. Ayun na. Dali, kwento. Si Kia. Ayan, delusional. Yung, dahil na gusto mo yung tao, so everything na gagawin mo, everything na gagawin niya, may meaning sa atin. Delusional yun, tama? Yes po. Nag-ano lang naman po yun kapag gusto mo po yung tao. Tao. Pero sa akin, kahit nag-hurt yan siya ng 10, kung hindi ko naman siya gusto. Yes po. Wala kang Dead ma. Dead ma lang. So, ibig sabihin, nagkakaroon lang ng meaning sa'yo, yung mga pag-heart, pag yun ang my day, alimbawa, yung pag-effort, nagkakaroon lang ng meaning sa'yo kapag gusto mo yung isang tao. Yes. May nararamdaman ka sa kanya. Pero minsan man, Ganun alam na ko sa kaya boyfriend. nagiging gano'n. Kasi Yes. yung girl, nagbibigay ng mixed signal. So ibig sabihin, hindi lang boys ang nagbibigay ng mixed signal. Babae din. Ako Depende na-experience po ko din kasi yun talaga namin. siya sa tao. Depende sa tao. Yes, ma'am.
Okay. So, agree kayo doon na babae nagbibigay din ng mixed signal? Yes po. Parehas po. Wala pong... Ako, aminado naman ako doon. Ayun. Kasi depende na lang po yun dun sa other person kung i-feed niya po yung delusion mo. Ganun nangyari sa amin. Okay. So, ako naman aminado ako kasi may naka-misinterpret na mga actions ko. Akala ko kasi lalaki lang na may misinterpret ng mga babae. So sa akin, na-misinterpret yung actions ko. Akala, may gusto talaga ako dun sa tao. So, gano'n. Pero sa akin, wala. Yes. Okay. So, nag-mix signal. So, ibig sabihin, bilang babae at lalaki, kailangan din nating mag-ingat ng Mag-ingat po. actions natin. Kasi kung may lalaki, ikaw may babaeng assuming, may lalaki din assuming. Yes po. Pero actually, nagiging ano po siya eh. Minsan po yung basic human decency lang. So, pero po, may mga attachment na rin po kasi mga tao ngayon. Parang, parang, kunyari, kay Yumi, nagki-care po ako. Ganyan. So, iisipin niya ako. Crush ako nito. Oo, may gusto ako sa kanya. Minsan po, ano na lang po kasi yung society. Sobrang laki po kasi talaga ng impact ng society sa mental health namin. Okay. Since sobrang nagiging harsh nga po from politics to hanggang dito, nasa taas, hanggang bumaba. Napunta na rin po sa amin yung pressure. So, parang, pag nakakaramdam kami ng gentle, ng care, parang nagiging ano na po. May meaning na. Opo, sobrang laki po talaga ng impact sa amin ng social media. Sama niyo ako sa akin din. Sa akin din. Okay, so ibig sabihin, napakalaki ng napakalaki ng role ngayon sa social media. Dapat nag-iingat din tayo sa pinakikinggan, sa binabasa, sa pinanonood Sinasala din po dapat. Yes. Hindi lahat ng pinapakita sa social media ay totoo. Yes. At yun yung dapat paniwalaan. Yes. Kasi ang social media ngayon parang TV dati, mga network na minamanipula nila ngayon. Yes. Dati kasi minamanipula ng mga oligarko, yung social media, kung ano yung paniniwalaan ng tao, sila magsiset nun. Yes. Ngayon, pinalapit na lalo sa atin, hindi mo na kailangan magbukas ng TV, social media, one scroll away, marami ka nang makukuhang information. So, tayo na lang taong magsasala kung alin doon talaga ang paniniwalaan natin at hindi natin paniniwalaan. So, dapat maging careful tayo sa i-claim natin or tatanggapin natin dun sa mga nakikita natin sa social media. Dapat po talaga magkaroon tayo ng standard. Yes. Bilang isang tao at lalo na bilang isang Kristiyano. Yes. Kristyanong kabataan. Ayun, so ako, may katanungan ako. Agad-tapos ng terminologies, fill in the blank. Yun. Okay, usapang red flag tayo. Red flag kapag Red flag kapag hindi Christian. kapag hindi Christian. Yes. Bakit mahalaga sa isang Kristiyanong babae na Christian din yung lalaki? Kasi po, bilang isang Kristiyano po na may ministry, actually background po, Christian po ako, may ministry po ako, children ministry, kasama din po ako sa music team, media, may youth ministry din po, Sunday service, discipleship. So, sobrang importante po sa akin na maiintindihan ng partner ko yung mga bagay na ginagawa ko. Kasi po, kailangan ko rin po kasi ng understanding na parang parang sobrang nakaka-drain po kapag yung partner mo is kini-question lahat ng ginagawa. Totoo. Parang ginagawa ko to para sa Diyos. Pero bakit mo ako papakalaman? Dapat ikaw bilang isang lalaki, di ba po, dapat lalaki yung nagli-lead sa relationship, lalo na dapat nililid ka na kay Lord. Yes. Kasi paano niya i-lead yung family mo kung hindi siya marunong mag-lead ng relationship? So, parang ganun po. And, yun nga po, sa ministry and spiritual po, sobrang laki po ng impact ng lalaki, ng relationship sa isang babae. Since since kami na may attachment ako, mahal ko siya, sabihin na nating mahal, ang laki ng niya sa akin. Ang laki ng impact niya sa akin. Like, kasi pag po partner mo, na-absorb mo eh. Tama. Kasi di ba, like kahit typings po kapag lagi kayong magkasama, yung mga magagaya mo, yung mga salitaan, hobby, something ganon. So, sobrang po nun. So, kung yung partner mo, hindi siya, parang kahit siguro hindi man lang marunong magdasal, parang minsan, parang kapag yung
parang hindi ka on fire kay Lord. Mm. Parang may hiya ka eh. Totoo. Parang ganun. Kasi 'di ba, bilang isang partner, siya yung sandalan mo. Mm. Na parang pag mahina ka, spiritually, emotionally, physically, siya yung magiging, mo, Encouragement. opo, siya yung nag-i-encourage sa'yo. So, pag mahina ka, anong mabibigay niya sa'yo? Kung hindi siya Makamundo. nananampalataya. Yes po. Paano niya ako may encourage na bumalik kay Lord? So, parang ang nonsense po. Nas parang sobrang waste lang po ng time kung mag entertain pa ulit ako ng non-Christian talaga. So, napakahalaga na bilang Kristiyano din yung partner. Kasi sa atin, lalaki. Pag kay kuya, syempre, babae. Yes po. Okay, so napakahalaga nun kasi lalo na sa part nga ng babae, sum up ko lang, ang lalaki ang maglilid. Lalo na dapat ililid din yung pagtungo kay Lord. Ngayon, kung wala siyang Panginoon sa buhay niya, hindi siya naniniwala kay Lord, wala siyang relasyon kay Lord, paano na? Yes po. Diba? So, kaya napakahalaga na Christian din or nananampalataya din sa Panginoon yung magiging partner natin sa buhay. Ayun. Yung Yes. pangalawa po, hindi po siya worldly. Yung, yung isip niya, yung actions niya, hindi siya worldly. Katulad nga po nung na-share ko nung before, yung guy, parang hindi siya madaling madala. May firm yung decision niya, firm yung paniniwala niya. So yun, hindi siya masishake. Hindi Parang mo ganun. siya shake. Unshakable faith. Yes. Lalo na pag lalaki. Napakahalaga nun. Okay, so napakahalagang same faith pagka nasa relationship. Kasi pagtatalunan, pwede naman atin sabihin, madadala ko naman siya kay Lord. Maano ko naman, ma-invite ko naman niya sa church. Possible, pero mas malaki yung possibility na ikaw yung madala niya outside the church. It's either Outside madadala mo siya or ikaw yung madadala niya. Kaya nga. So, mas mabuti yung akin, pagdating sa relationship, yung kalooban talaga ni Lord. Yes. Kesa yung pipili ka ng on your own lang, tapos wala na. Pwede kang ma-broke anytime. Ayun. So, sige. Red flag kapag, ay, wow. Anong Puro ayaw green sa flag lalaki? ang naano to. Ayaw mo sa loob. Ayun, yung mga ayaw na lang. Mabisyo. Okay. Red flag kapag mabisyo. Bakit? Ma'am, kasi may background ka na galing sa family na kunya, may mabisyo po sa family mo po. Tapos, tawag dito po, nakikita mo kung gaano po sila mag-behave. For me, ayoko po ng ganun po. Kasi po, may nakikita po akong ganun. Tapos, yung tatay ko po, Kristiyano po siya. Nakikita ko po kung paano niya i-treat po si mama. Kristiyano po siya, wala po siyang bisyo, wala po. Lang po siya, lingkod lang po siya ni God. Wow. Gusto ko po, yung, katulad po ng tatay ko, ayoko po Galing. na mabisyo, na, kung ano po yung turing po sa akin ng tatay ko, kung ano po nakikita po na ginagawa niyo po kay mama. Gusto ko, ganun din po. So, ibig Kasi po, sabihin, na-set na po ng tatay ko po yung standard ko. ang ganda ng pattern mo dun sa family nyo. No? Actually, ang tatay ko rin po ay Christian. That's nice. Okay, Born so, again. kumbaga meron tayong, sa akin kasi hindi pa pero going there. Ayun, so kumbaga meron kayong pattern na itong ganitong lalaki ang gusto kong maging partner. Ganitong, kumbaga may standard kayo sarili niyong tatay. Kaso Sana po, all. hindi, parang naging backslider po siya. Naging backslider. Pero ngayon po, simula po nung naging Christian ako, nakita ko po na nagpe-pray na po siya. Ay, wow. Glory to God. Pag-pray lang natin tuloy-tuloy. Yes, po. Kasi wala namang imposible kay Lord. Yes. Sa akin din mga backslider kasi sila. Pero unti-unti, nakanta ng worship song, the Yes, baby. yun po. Pray, Nanonood care, ng share PG. po. Yes. Ayun. So, pray, Pray, care, and share. Ayun. So, pag-pray mo po sila, tas po, makita mo po sa kanila na nandyan ka po para sa kanila. Tas po, yes. pagkatas po na feeling mo po, comfortable na po sila sa inyo, ilabas po, mag-care ka po sa kanila, tas po, share niyo po siya na, Share na. unti-unti mo po silang share ng word of God. Totoo. Ganda yun. Magandang process. Pray, care, and share. Ayan. So, si Kuya naman, red flag kapag Sa akin, ma'am, red flag po pag walang plano sa buhay. Uy! Alam mo, malalang ganyan. Malalim na. Parang grabe na May diin may Kaya, sabi ko sa inyo, iba ang Iba ang ng lalaki. ng lalaki, perspective ng lalaki. Okay. O, diba? Mas Pag walang- realistic. Yes! Iba?
red flag kapag walang plano sa buhay. Bakit? Kasi ma'am, pag puro romance po, wala pong patutunguhan yung... Parang tayo yung nagsabi nun ah. Uy, hindi na wala na-excite mo din na lang talaga, hindi natuloy yung sakit ng tiyan mo. Hindi na remind. Sige. Bakit nga? Pag walang plano sa buhay, red flag kapag walang plano sa buhay. O, galing yan sa lalaki that's nice. Bakit? Yun lang, ma'am, pag puro romance po, walang patutunguhan yung relationship. Kumbaga parang Puro Ano? kilig lang. puro imagine, walang gawa. Parang na lang yung future, no? So, yung future, realistic tong taong to, no? Pag lalaki Okay. talaga rin. Totoo naman. Oo, ganun ang lalaki. Ngayon, sa panahon ngayon, dati kasi ang mga lalaki, gusto nila yung babae sa bahay lang, walang gagawin, kundi akong bahala sa provision. Pero ngayon kasi, it takes two to tango na rin pagdating sa finances, kailangan na rin magtulungan. Okay, so meron akong kilala na may siniship sa kanyang babae. Ayaw niya dun sa babae, yung babae maganda, maputi. Ayan, so kumbaga gugustuhin din naman siya ng lalaki eh. Kaso ayaw ng lalaki sa kanya, alam niya kung bakit. Kasi nakikita niya na parang walang pangarap sa buhay ng babae ito. Pero parang hanggang dyan lang. Gusto nitong lalaking to na umaangat din yung babae. Yes. Kasi katuwang nga katuwang. Yes po. Ayun. So, okay. Then, na-encourage naman yung ngayon yung babae nagsumikap, hindi para doon sa guy na yun. Kasi may jowa naman itong guy na ito eh. So, kumbaga siniship lang nung na-break, wala nang girlfriend yung lalaki, siniship lang sa kanya, silang dalawa. Kaso ayaw nung guy, kasi nga, parang walang pangarap sa buhay yung babae. Ngayon naman, graduate na yung babae. Ayun. So, kumbaga, okay, ganun din pala. So, may point of view din yung mga lalaki. Lalo na sa panahon ngayon na hirap-hirap ng mahal-mahal ng gas. Ang mahal ng bigas. So, kailangan may katuwang na rin sila sa gastos. Okay, so, paano nga naman yung future kung walang kapangapangarap yung babae sa buhay? Ganon din naman sa lalo na sa pagbabaeng point of view, Lalo na po. mas red flag ang lalaking walang kapangapangarap sa buhay. Meron sa akin nag-approach nitong pandemic, kabatchmate ko. Alam kong ako pa bubuhay, ba't ako pa katol? Di ba? Oo. Hindi na. Kahit Ano ba ayain yan? na pa ako na di ba? Kasi tambay. Ako teacher na nung time na yon. So sabi ko, pwede naman patulan, pag romance lang, kilig lang, pwede kong i-go. Pero niisip ko, ano magiging buhay ko dito? Parang wala naman siyang pangarap. Tatambay lang. O, diba? So, mas red flag sa babae kasi ang nature ng lalaki, mag-provide. Ngayon, ang tingin namin sa lalaki, magpo-provide pagdating sa relationship. Ngayon, kung kami pa bubuhay, teka lang, wait lang, mag-isip muna, mga girls, mag-isip muna tayo.